Magugulat ka sa amazing facts ng mga bulate at sasabihin ko sa inyo kung bakit. What's up mga sombreros? Ayan, preskang mga bulate or earthworm mga sombreros from our backyards. So, di ba? Yung ating backyards ay hindi lang ang tanim at mga gulay at prutas ang meron. Meron din tayong mga alagang kasama. Kita nyo ba? Ayan, ma-amaze kayo mga sombreros sa mga facts and trivia natin about sa bulate or earthworm. Sa Bisaya, wate ang tawag dito. Sa Ilonggo, lago. Yan, sa Tagalog, yan, pwedeng bulating lupa or bulate. Ayan. So yan, may pinakamalaki dito mamaya. Sige. Yan, so malaki siya. Ayan, naglagay lang ako ng syempre plastic kasi gagamit tayo ng cellphone mamaya, baka mabasa yung ano natin. Ayan, so bulate. First question, may gender ba or kasarian ang bulate? Well, ma-amaze kayo mga sombreros kasi they have both male and female genital organs. Ibig sabihin, ang tawag po sa kanila ay hermaphrodite. Yun po yung term sa isang hayop or nilalang na merong parehong both male and female genital organs or sexual organs. Pero take note mga sombreros, they cannot reproduce themselves. Okay? Kung kaya they need another earthworm para magkaroon ng reproduction. Next question po natin, meron ba silang puso? Ma-amaze din kayo mga sombreros kasi they have 5 hearts. Pero yung hearts nila mga sombreros ay hindi yung kasing complex or kasing sophisticated ng sa atin or sa other animals. Meron silang tinatawag na 5 pairs of aortic chambers or aortic arches. Papakita ko sa inyo yung isang parte. So, 5 aortic arches. Ito po yung nagpa-pump ng kanilang blood sa kanilang buong katawan. Okay, meron siyang isang main chamber. Ayan, madulas kasi. Madulas kasi siya. Ayan. So, ang tawag pa ng mga scholars dito sa mga hearts na to ay parang false or pseudo hearts. Kasi hindi naman siya talaga totoong hearts. So, meron siyang main chamber dito sa kanilang mga bunganga na nagpa-function as doon connected lahat ng 5 aortic arches na nagsisilbing pumping organ nila. Okay? Ayan. So, ito yung bunganga niya. Ayan. Diba? Sa mga matatakutin sa bulate. So, next question po natin. Paano sila humihinga? Okay, take note mga sombreros. Ang mga bulate po ay walang baga, walang lungs, or wala rin silang ilong. So, they breathe through their skin. Okay, kung kaya, mapapansin natin, they have to keep their skin moist. Okay, parati siyang mamasa-masa. Kasi pag natuyo yan, automatic sila namamatay. Kaya pag nilagyan mo ito ng asin, automatic sila mamamatay. Ganon ka-sensitive ang kanilang skin. Ayun, so, next question po natin, question number 4. Meron ba silang mga mata? Ang sagot din po ay wala. Okay, wala rin po sila mga mata. So, paano sila nakakita? Meron po silang tinatawag na photosensitivity cells, ang tinatawag na light cells of Hess. Okay, so ito po yung mga photoreceptors na nagko-collect ng light or ng ilaw. Kaya kung kaya madidetermine nila kapag madilim ba. Located po ito mga photoreceptors sa kanilang skin na naman mga sombreros. Ayan, so sa epidermis, no? Epidermis po yung part ng skin na tinatawag na the outermost layer ng ating skin. So ito yun. Alright, next question po tayo. Question number 5. Meron ba silang dugo? Ang tawag po namin dito sa Ilonggo, yung malalaki is dudulay or dudulis. Ayan. Pero itong lago, ayan, yung maliliit na klase, ayan po. Okay, ayan o, yung kulay itim. Yung pinakita kong model. Meron po silang dugo. Okay? Yun po yung purpose kung bakit sila merong aortic arches. Ano yung kinakain nila? Ang kinakain nila mga sombreros ay soil, nabubulok na halaman at saka mga hayop. So yung nutrients or small particles nun ang kinakain nila. Okay, ayon sa mga scholars, tinatawag silang omnivores kasi they eat both plants and animals. Pero mas appropriate dito ang term na detrivores. That's according to worldatlas.com. Detrivores po ang tawag sa mga kumakain ng nabubulok or decaying plants and animals. Edible or nakakain ba sila? Sa mga natives na mga tao po sa bansang Africa,
South America, Japan, China, New Zealand at saka Papua New Guinea ay nakakain po sila or kumakain yung mga native people doon. Ang mga cultured na mga earthworm ay ginagawang meatballs. As a matter of fact, merong group of researchers dito sa Pilipinas, mga estudyante sila, parang thesis proposal. Ang ginawa nila ay ito, gumawa sila ng recipe about this. And they have to be bioactively sanitized. Pinaka-recommendable na cultured na uri ng earthworm ay ang African nightcrawler. Ayan. May tumutubong buntot ba ito? Okay, according sa research mga sombreros, ay nagre-regenerate. Kapag naputol siya ng kusa, yung kanilang buntot, okay, meron silang kakayanang mag-regenerate. Ang isang earthworm mga sombreros ay may average na segments ng 100 up to 150 segments. Okay, yun po yung average. Eh, pag naputol itong segment nila, ito yung malaki na lang kukunin natin. Ayan. Ito, kung napapansin nyo kasi yung katawan nila parang may mga guhit. Ayan, nakita nyo yan? Ayan, nakita nyo? Segment po ang tawag dyan. Kapag naputol yan ng kusa, pwede silang mag-regenerate. Pero pag pinutol mo talaga ng gunting o ng kutsilyo, ay hindi na po sila tutubo. Meron ba silang tenga? Ayun, wala rin po silang tenga. Paano sila nakakadinig o nakakaramdam? They're sensitive bodies. Kung kaya nga sabi natin na they must keep their bodies moist or mamasa-masa. Kapag may mga tao sa paligid or may ingay sa paligid na malapit sa kanila, they can sense it through their body. How do they eat? Paano sila nakakain? Kasi wala nga silang ngipin. Wala po silang ngipin. Yung bunganga nila, papakita ko ulit yung bunganga. Kasi mga decomposer sila. Kung wala sila, ay walang kakain ng mga nabubulok na. So yung bunganga nila mga sombreros, yan, dumudulas siya kasi. Yan, yung bunganga nila mga sombreros, very strong yan. Muscular at strong yung kanilang bunganga. And mind you na kaya nilang, yung bunganga nila, kayang humila ng isang dahon o ng dahon tuwing gabi or kung kailan nila gusto. And pag may time lang sila. Ayan, yung bunganga nila, very strong yan. Muscular type yan. Ayan o. So last question po natin, or ano ang measurement ng pinakamahabang earthworm. Ang pinakamahabang earthworm mga sombreros according sa Guinness Book of World Records ay nagme-measure ng 6.7 meters. So that's 21 feet kung i-convert natin. Okay? So yun po ay tinatawag na Microchaetus rapi or Microchaetus rapi. Natagpuan iyon, although medyo matanda na kasi that was 1967 ever recorded ng Guinness Book of World Records. And that was found in South or West Africa. Yun po. So 21 feet ang haba, no? Okay, so sa atin ano lang, pipitsugin lang siya. Ayan. Ayan. Okay, so yun po ang ating trivia. Pag may mga questions pa kayo, I can also entertain questions gaya ng mga ginagawa ng mga kasombrero natin sa YouTube. May mga questions ka doon. So, doon ko na lang din sila sinasagot. At welcome sa ating part 2 mga sombreros. Ayan. Alam po natin ang kasabihang the early bird catches the early worm. Okay, pero since related sa worm ang ating topiko ay daig ng maagap ang masipag. Okay, daig ng maagap, early. Kasi sa ating real life, no, sa ating practical na buhay, everyday ng ating agenda, everyday ng ating mga business, ng ating mga routine, ng ating mga activities, masasabi nating very applicable ang pagiging maagap, lalo na sa mga estudyante. There are lots of benefits kapag maagap tayo. May madami ka nagagawa buong araw, no? Tapos, syempre, yung tulog mo is maaga din. Kasi hindi pwedeng maaga ka nagigising tapos late ka na natutulog, so hindi rin siya balance. Ano yung sinasabi ni Lord about being maagap or being early? Ayan, so basahin po natin, isang verse lamang po ito, Mark chapter 1 verse 35. Now in the morning, having risen a long while before daylight, so before daylight, so napakaaga, bago magbukang liwayway, he went out and departed to a solitary place, and there he prayed. Pag gumigising tayo sa umaga, ano yung ginagawa natin una? Okay, cellphone, of course, parang number one, mostly sasagot sa atin na cellphone, no? Dadakip agad yung cellphone, and then check ng mga chats, no? Check ng mga posts. Pero Jesus Christ set us the greatest and perfect example kung anong dapat natin ginagawa pagkagising sa umaga. We have to pray,
We have to thank God because ang daming tao po sa mundo ang hindi na nagigising. They were not given a chance or they were not given a second chance para makita at masilayan muli ang kagandahan ng mundo, ang paghinga ng hangin na libre mula sa Diyos, ang sikat ng araw na libre mula sa Diyos. Sabi dito, now in the morning having risen a long while before daylight. So Jesus Christ also said us, this is a spiritual aspect. This is the spiritual aspect. Sa physical or sa reality natin na buhay, kapag nagigising tayo sa umaga, although hindi naman natin lahat mapiplease na ito yung gawin mo, ito yung gawin. Pero syempre, He set us the most perfect example na we have to thank God first before doing anything else. Kahit estudyante man tayo, kahit magulang man tayo, kahit ordinaryong anak man tayo, kahit na nagtatrabaho tayo, or kahit simpleng nung mamamayan na magsasaka, mga market vendors, na which we salute. Ang family natin ang nagiging set ng example na bawat tao ay merong iba-ibang task, okay? Pero yung pagiging maagap natin, maikli lang po ito, ang pagiging maagap natin ay maraming advantages, okay? Pero yun nga, dapat balance, natutulog tayo ng maaga para kaya nating magising ng maaga din. Overall, Jesus Christ Himself nag-set ng example, nagbigay ng example to wake up early at pero hindi naman lahat kasi iba-iba yung natin, iba-iba yung agenda natin, may pang-umaga, may iba-iba yung schedule ng trabaho, no? May pang-gabi. So, which is parang in a simple way of saying na bago natin simulan yung ating mga gawain sa trabaho, sa bahay, sa kung saan-saan mga bukid, bago tayo mag-start, we have to thank God first for everything. For His goodness, kasi nabubuhay tayo by His grace and through faith. Kanilang eyeballs ay napakalaki. Kanilang eyeballs ay... I wonder how. Magugulat ka sa kung paano kumakain ang mga bullfrogs. At sasabihin ko sa inyo kung bakit. What's up mga sombreros? Ayan sa mga natatakot at nandidiri sa bullfrog. Sorry na at medyo model natin siya ngayon. Dinalian ko siya mga sombreros kasi ayan, dinalian ko ang paa nito kasi unang trivia po natin, ang galing at ang taas nila tumalon mga sombreros. They can leap up to 5 meters, no, or more than. Ayan. At ayan, nagpapalaki siya ng kanyang katawan para matakot tayo. Si Christine ka panalaga! Si Christine ka panalaga! Pero ayan, parang defense mechanism nila yung mga sombreros na kahit maliit lang to, nagpapalaki siya para matakot yung kanilang mga kaaway. Ayan. Oops. Oops. Sasapakin ko yan. Sorry na, yan. Sorry yan. Nagugulat kayo sa kanilang eating processes. Pwedeng processes at pwedeng processes. Depende po sa inyong pronunciation. Both are acceptable. Kasama sa kanilang eating processes mga sombreros ay ang teeth, tongue, at saka yung kanilang eyeballs. Ayan. Medyo hindi connected yung eyeballs pero yun nga, magugulat kayo mamaya kung bakit kasama ang eyeballs sa ating pag-uusapan sa kanilang eating stages. Ayan. Dito sa Pilipinas mga sombreros, ang scientific name po nito is Limnonectes magnus. Limnonectes magnus. Sa ibang bansa, nag-iiba po kasi ang scientific names ng mga animals or ng mga plants. I wonder how. Ayan. Nasabi ko na nga ba? Nakakapikon to, hindi ko maintindihan ha? Una sa lahat mga sombreros, pag-uusapan natin yung kanilang teeth. Okay? Ang kanilang mga ngipin. Ang mga palaka mga sombreros in general, wala silang ngipin sa ibaba, sa lower jaw. Meron lamang sila sa itaas. Ayan. Behave ka ha. Behave. Ayan, papakita natin. Meron lamang sila sa taas at tinatawag itong ridges. Okay? Pero, magugulat din kay mga sombreros. Ayan, nga. I feel good. Nga. Ayaw niyo. Magugulat din kay mga sombreros kasi
ang ngipin nila sa itaas ay hindi nila ginagamit panguya or pag-chew ng kanilang mga pagkain or ng kanilang prey. Ang gamit ng kanilang mga ridges or mga upper teeth, mga sombreros, ay pang-hold or panghawak lamang ng kanilang magiging pagkain. Tama po. Unlike other mammals or unlike sa atin na ginagamit natin yung mga ngipin natin sa panguya, no, pag chew ng ating mga pagkain, sila po hindi. Pangalawa, mga sombreros, no, ang kanilang powerful tongue. Okay? Ang powerful tongue nila, so hindi siya cooperative. Ang kanilang tongue, mga sombreros or dila, ay 1/3 ng kanilang body length. For example, yung African Goliath frog na 9 inches ang haba. Example lamang po ito pero yun nga, ang African Goliath frog, ang pinakamalaki at pinakamahabang palaka sa buong daigdig. That's according sa Guinness Book of World Records. Ang kanilang naitala, mga sombreros, ay 1 feet and 2.5 inches ang haba sa modern time For example, 9 inches yung kanilang haba. So 1/3 of that is 3 inches. And mind you, mga sombreros, 3 to 4 inches ang average length ng dila ng tao. So parang yung dila ng tao at yung dila ng African Goliath frog. Ito kasi maliit lang to. So this is siguro mga 3 inches lang or 4 inches. So pag 3 inches, that's 1 inch. 1 inch or ang kanilang dila, mga sombreros, ay napaka-powerful kasi ito yung ginagamit nilang panghuli ng kanilang magiging pagkain. Ang mga palaka po, mga sombreros, ay carnivore. So they eat snails, termites, flies, dragonflies, grasshoppers, anything that would fit sa kanilang mga bunganga. Ang mga bullfrog din po, mga sombreros, ay kaya din pong kumain ng mga maliliit na turtles. At ang tawag pa nga sa kanila ay glutton, no? Isa silang masiba, kumbaga pagdating sa pagkain. And quick trivia lang din, mga sombreros, ang tawag po sa group of frogs ay army. Ang kanilang tongue, mga sombreros, consists of thousands of mucus glands. And that mucus glands produce some of the stickiest or pinakamalagkit na dura sa buong daigdig. That is why they can automatically hold their prey gamit ang kanilang Ang kanilang dila, mga sombreros, ay napakalakas. According sa research, kaya nilang buhatin ang 1.4 times ng kanilang bigat. So 1.4 times, that's equal to a human being na nagbubuhat ng isang refrigerator. Isa pa, mga sombreros, yung kanilang dila ay napakabilis, no? According din sa research, ay 5 times faster than a human blink. No, pag kumurap tayo, no, that's 5 times ang bilis ng kanilang dila. So pagka dakip ng kanilang dila sa prey or sa maging pagkain nila, pag kumurap ka, pagkadilat mo, tapos na ang laban. Sobrang bilis po ng kanilang dila. Isang trivia pa, mga sombreros, sa kanilang dila ay napakalambot. That's 10 times softer than a human tongue. According sa research, no, parang kasing lambot siya ng ating mga utak. That is why pwede nilang ipaikot doon sa kanilang magiging pagkain or kanilang prey, kanilang biktima. So ganun siya katindi. Ayan, kagabi payat na payat to Ginagawa! Pero ngayon yan, So yan. Ginagawa! Last part ng kanilang eating processes, mga sombreros, ay ang kanilang eyeballs. Ayan. Kung mapapansin nyo po, ang kanyang eyeball or ang kanilang eyeballs ay napakalaki. Kanilang eyeballs ay napakalaki. Kanilang eyeballs ay napakalaki. Diba? Pag-usapang eyeballs talaga, hindi magpapahuli itong mga eyeballs. Hindi magpapahuli itong mga eyeballs. So, ayun. So, yan. Malaki po yan, mga sombreros. And these eyeballs play a very vital role sa kanilang eating processes. Ang eyeballs na mga sombreros ay malaki po yan. Ang ginagawa niyan kapag naglulunok na sila ng kanilang prey or ng kanilang pagkain ay nagre-retract or nagmo-move backward to give away para doon sa kanilang throat, para malunok nila na maayos ang kanilang prey. Pag nag-move backward ito, mga sombreros, according sa research, times 2 ang lawak na binibigay nito sa kanyang throat. And mind you, mga sombreros, kapag sila po ay lumulunok ng kanilang pagkain, ay
nagbi-blink or nag-close ang kanilang mata. That's actually yung method nila or yung way nila para mag-retract eyeballs. Ayan. Ayan. Magbibigay pa ako ng isa pang trivia mga sombreros. Ang mga palaka po or yung mga bullfrogs ay humihinga sa pamamagitan ng kanilang skin. Meron po silang baga pero ginagamit nila itong paghinga in a very occasional case lang. Ang kanilang skin mga sombreros ay marbled with blood vessels and capillaries. Yung moist po sa kanilang skin, ito po yung nagde-dissolve or nag-absorb ng mga dissolved oxygen sa kanilang paligid. And that is the breathing process ng mga palaka. Okay? Very unique. Kagaya ng earthworm. Kaibahan lang, ang mga earthworm po ay walang mga baga. Speaking of glutton mga sombreros, ang glutton po ay ang pagiging masiba or pagiging matakaw sa pagkain. And ang Lord po natin ay nag-remind na kasalanan po ang pagiging glutton or ang pagiging masiba. Kung kaya yung mukbang, but it's actually a sin, pinaganda lang ng mundo because there are a lot of people na gumagawa ng mukbang. Proverbs 23 verse 2, sabi po niya is, if you are a big eater, put a knife to your throat. Para siyang kung masiba ka sa pagkain, pwede mo nang patayin ang sarili mo. But it's not literal, pero it's not literal na talagang sasaksakin mo ang sarili mo kung ang yung lalamunan ng chilyo. It's not that. And another verse pa mga sombreros is Proverbs 28 verse 7. Sabi po ni Lord John, whoever keeps the law is a discerning son, but a companion of gluttons shames his father. So isang kahihiyan po sa isang ama o sa isang tao ang pagiging masiba, no? Kung kaya, although yun nga, marami kasing mga sikat, maraming mga influential people na gumagawa nun, kaya parang akala natin ay okay lang yung mukbang, no? Pero actually, in the sight of God, it's actually a sin. At scientific names ng saging ay Musa paradisiaca, Musa bautisiana, Musa acuminata. Muli po, ito si Kasombrerong Dennis aka Kuya Kim 2.0 at nagsasabing ang buhay ay mas lalo nagiging masaya, mas lalo nagiging puno ng faith, hope, and love pag si Lord Jesus Christ ng ating Panginoon, tagapagligtas at pag-asa. Muli po, kain tayo ng banana Q. Maraming salamat po Kasombrerong at see you sa next segment. Bye-bye!